Tayo po ay nasa episode 77 na po. Ang title po ng ating pagbulay-bulayan ngayong araw ay Huwag Magsawang Gumawa ng Mabuti. Ang kabutihang ginagawa mo ngayon ay may ani sa tamang panahon. Ayon sa Galatia chapter 6 verse 9 to 10. Huwag magsawang gumawa ng mabuti. Okay, we have another message coming from Bibian Lardizabal Chimino. Uncle Amor, please pray for me para sa magawa ko ang pag-rescue. Volunteer ko. Magpalakas muna ako. Then undergo another medical exams po. After 2 weeks, makulimlim po dito sa lugarin namin. Kagabi umulan dito with strong kidlat at kulog. Ayan, sige, kumukulog din kahit doon sa ibang parte. Sabi sa Isabela daw ay kumukulog. Noong nandun ako nung nakaraan ay talagang tuyong-tuyo ang mga pananim. At sana, anyway, ang Panginoon ang siyang may kontrol sa lahat ng panahon. Kaya dalangin po natin. Huwag po tayo magsasawang manalangin at ipag-pray sa Kanya kung ano ang Kanyang kalooban. Okay, tuloy-tuloy na po tayo at habang sumusunod yung iba, magandang umaga ulit sa lahat ng mga katrupahan natin and saying hello ulit kay Kuya Roman, Pastor Roman and Ate Marlene. At dalangin ko rin kay Ate Mary na gumaling na sa kanyang karamdaman sa puso. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. You're listening live dito po sa Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves, episode 78. Huwag magsawang gumawa ng mabuti. And I'm your friend on the radio. Magandang umaga. At tayo po ay tuloy na sa ating pagbubulay-bulay. Pakiramdam mo ba ikaw lang ang laging gumagawa ng mabuti? Pero tila walang nangyayari. Bago ka sumuko, pakinggan mo muna ang mensaheng ito. Maaring ito ang sagot ng Diyos sa iyo. Ang tinig ng pag-asa at inspirasyon mula sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay pag-uusapan natin itong paalaala na napakahalaga lalo na sa mga napapagod, lalong-lalo na sa paglilingkod. Actually po, hindi lamang po sa mga bagay na paglilingkod, kundi yung mga bagay na ginagawa natin paulit-ulit sa araw-araw. Gigising ka ng maaga, maliligo, pag-aalmusal, papasok sa trabaho, pagdating ng hapon, magpapahinga, matutulog, ganon din po at ganon paulit-ulit yung buhay natin. Pero kung iniisip po nating mabuti na ganun lang na cycle yung buhay natin, lagyan po natin ng spice. At ang spice na yan ay yun pong kasama natin ang Diyos araw-araw. Araw-araw nakapiling natin siya, ang sabi niya ay ibibigay ko sa inyo ang comfort. Ang comforter po natin ay ang banal na espiritu. At yan po ang purpose ng buhay, the life journey. Ang ibig sabihin po ay talagang hindi po talaga pang-permanente, kundi panandalian lang po talaga ang buhay natin dito at darating ang panahon na uuwi tayo sa ating pinanggalingan. Ang Diyos ang gumawa, ang Diyos din ang kukuha. Tayo po ay saglit na manalangin. Ayun, biglang bumukas, lumabas ang mga magigiting na lingkod ng Diyos na si Erwin Eclarino at si Kuya Maning. Yes, Pastor Erwin, nakita ko, napanood ko naman online ang iyong message at napakaganda yung iniwanan mong mensahe sa CMC. Napanood ko online at you are really anointed
preacher. Magandang umaga. And of course kay Kuya Maning. Ayan, magkakilala kayo ni Kuya Maning at si Sir Lopez, Joel Lopez. Ang isang magiting na sundalo at isang top-notcher na nagdala ng aming pangalan noong kapanahunan namin sa ROTC. Yan po si Sir Joel Lopez. Region 1. Region 1 ba nun? Pangasinan. Oh. Decorated na sundalo. Ngayon ay nagre-relax na lang. And of course, saying hello kay Ate Marlene dyan sa Manaring Nagilian Isabela. Extending also my regards kay Kuya Willie, Maricel, at sa lahat ng mga kapitbahay na dyan na nakikinig. Magandang umaga po sa inyo. Okay, another message coming from Bibian. Thank you Lord, Amen, for another wonderful day. Yes, Amen. Okay, tayo po ay saglit na manalangin. Maraming salamat Ama sa panibagong araw. Buksan mo ang aming puso at isipan upang tanggapin ang iyong salita. Palakasin mo ang bawat taong mga pagod na sa paggawa ng mabuti. Turuan mo kaming manatiling tapat hanggang sa katapusan. At sa aming pagbubulay-bulayan sa mga oras na ito, Panginoon, nawa ay magbigay inspirasyon sa amin, magbigay ng motivation, bago namin gawin ang aming mga task sa buong maghapon. Maraming salamat sa iyo, Ama. Samahan mo kami, Banal na Espiritu, sa aming pagbubulay-bulay. Sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Ang background po ng passage na ito sa aklat ng Galatia ay isinulat ni Apostol Pablo upang ituwid ang mga maling katuruan at hikayatin ang mga mananampalataya na mamuhay ayon sa biyaya ng Diyos. Sa huling bahagi ng liham ay ipinaalala ni Pablo na ang tunay na pananampalataya ay makikita sa paraan ng ating pamumuhay, lalo na sa patuloy na paggawa ng mabuti. At ito po ang panguna mula sa ating pagbubulay-bulay, expository outline. Huwag mong hayaang mapagod ang iyong puso. Ayon sa Galatians 6:9a, unang bahagi ng Galatia, chapter 6, verse 9, ay huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Hindi sinabi ni Pablo na hindi tayo mapapagod. Ang sinabi ay huwag tayong sumuko. Laban lang. Ika nga. May mga pagkakataon na walang nagsasabing salamat. Naalala ko tuloy nung binigyan ako ng tubig ni Kuya Maning. Nung ako ay nag-preach or nagbahagi sa kanilang church. Binigyan ako ng tubig. Naalala ko hindi ako nagpasalamat. Maraming salamat pala sa tubig, Kuya Maning. Habang ako ay nagsasalita. Sa mga simpleng pasalamat po ay malaking impact, no? Pero minsan sa atin ay tinulungan mo na nga minsan yung mga tao. Binigyan mo na ng karampatang tulong. Ang masakit ay wala pa silang response o wala man lang silang reply na sasabihin, uy, salamat ha. Maraming salamat sa iyong padala. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Ayan. Maraming salamat sa iyong pagtulong. Sa probinsya po actually ay usong-uso yung bayanihan o yung pagbibigay karampatang tulong, halimbawa walang pera, so makikitulong ka sa another panahon naman ay tutulong dun sila at nagtutulungan, kaya tinawag pong bayanihan. Walang nakakakita sa iyong sakripisyo kundi ang iyong sarili at ang Diyos. Ang tinulungan mo pa ang minsan nagbibigay ng pananakit sa iyo. Natulungan mo na pero siya pa yung nagbigay ng pananakit. Sakit ng damdamin, sakit ng isip, sakit ng ulo. Ang Diyos ang nakakakita ng lahat. Ayon sa Hebreo chapter 6 verse 10. Nakalimutan ko yatang batiin si Bro Nelson. Pastor Nelson, greetings mula sa greetings para sa iyo. Bago kita makalimutan.
Ang Diyos ang nakakakita ng lahat. Ayon sa Hebreo 6:10, hindi nakakalimutan ng Diyos ang iyong gawa. At alam niyo po, ang magsasaka ay hindi humihinto sa pagdidilig o pag-aalaga dahil lamang wala pang bunga. Alam niyang may panahon ang pagtubo. Yan po yung short maikling kwento na aking ibinahagi kahapon. May animated na sumibol yung binhi. Alam niyang may panahon ng pagtubo. Ganito rin po ang ating Diyos. Meron pong panahon na sisibol at magiging at lalaki at mamumunga at magiging kapakipakinabang sa marami ang iyong ginagawa. Ang pangalawang puntos po natin ay may takdang panahon ang ani. Ayon sa Galatia chapter 6 verse 9b, sa pangalawang yugto ng Galatia 6:9, sa kapanahunan ay magsisiani kayo, ang sabi dito. Napakahalaga ng salitang sa kapanahunan. Lahat po ay may kanya-kanyang kapanahunan. Noong kapanahunan namin, ngayon ay kapanahunan ninyo at kapanahunan nila ngayon. May kanya-kanya pong panahon. May kanya-kanya pong best chapter ng buhay. Ito po ay hindi agad, hindi bukas, hindi sa oras natin, kundi oras ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nahuhuli at hindi rin siya nagmamadali. Laging tama ang kanyang panahon. Ayon po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Laging may tamang panahon. Kaya hintayin po natin yung ating pinaka-perfect time. Ginawa niyang maganda ang bawat bagay sa kanyang kapanahonan. Alam niyo po yung bamboo o yung kawayan. Ayan, sa gilid ni Sir Aga, Sir Rolando, maraming bamboo. Ayan, sa mga probinsya, nakikita natin yung mga bamboo. Kawayan. No. Etong kawayan na ito ay ilang taon halos walang nakikitang paglaki. Ngunit habang walang nakikita sa ibabaw, malalim na pala ang ugat. Kapag dumating ang tamang panahon, ay mabilis itong tumataas. Ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Pinapalalim po ang ating ugat. At kapag umusbong na ang ugat, ito naman ay paitaas na. At doon makikita ang resulta sa tamang panahon. Ang pangatlo pong puntos natin ay huwag kang sumuko. Ang sabi sa Galatia 6:9 C or pangatlong bahagi ng Galatians 6:9, ang sabi dito ay kung hindi tayo manghihina. Hindi susuko at kung hindi tayo manghihina. Maraming tao ang mga sumusuko, ilang hakbang na lamang bago dumating ang pagpapala. Ang dyablo ay gustong pagurin ang iyong isip. Ang dyablo ay gustong ipadama sa iyo na walang saysay ang iyong ginagawa. Or sabihin sa iyo, binubulong yan, naku, walang mangyayari dyan, huwag mo nang ituloy ang ginagawa mo. Dahil lang, yun lang po ang kaya niyang gawin. No? Yung ibinubulong niya na sirain ang gawain ng Diyos sa buhay mo. Ngunit ang Diyos ay gusto kang palakasin. Gusto niyang palakasin ang iyong pananampalataya. Ang sabi sa 1 Corinthians 15:58, unang Korinto, chapter 15, versikulo 58 ay maging matatag, hindi matitinag,
laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. Because your labor is not in vain. Ang pangapat po ay gumawa ng mabuti habang may pagkakataon. Alam niyo po itong pagkakataon na kung saan ay meron tayong mga gagamitin. Meron tayong basic na instrumento, lalong-lalo na yung mga paa natin. Nakakalakad pa tayo, nakakapunta kung saan-saan. Malakas pa tayo. So yun po yung pagkakataon po natin. Meron pa tayong boses. Darating ang panahon na lahat yan ay kukupas at manghihina. Baka yung boses mo hello, good morning. Sana po noong aking kabataan ako ay naglingkod sa Diyos. Naglingkod ka noong gusto mo na maglingkod noong wala ka ng boses. O sabihin natin hindi ka na makalakad. Gusto ko sanang magpunta doon para mamahagi ng salita ng Diyos. Pero may rayuma ako. Kung kailan po natin naubos yung mga pagkakataon ay doon po natin hinahangad na maglingkod po ng Diyos. Sabi dito ay gumawa ng mabuti habang may pagkakataon. Kaya yung mga kaalumna namin dyan sa ay panay ang reunion. Ang sabi nila ay, sige, samantalahin natin habang tayo ay nakakalakad. Samantalahin at may mga buhay pa tayo, parang gano'n. Gumawa ng mabuti habang may pagkakataon. Samantalang tayo ay may pagkakataon, alam niyo po ang buhay ay maikli lamang. Yes, alam po nating lahat yan. Kamakailan lang ay may mga puwanaw na naman na mga kaibigan. Purihin ng Diyos ay nabubuhay pa tayo. Ang purpose po ng buhay natin ay ipaghanda ang ating pagsalubong sa ating Panginoong Hesus, ipaghanda ang eternity. Ikaw kaibigan, where do you want? Saan mo gustong gugulin ang eternity? In heaven? May dalawang eternity po ang sabi ng banal na kasulatan. Eternity in heaven, nakasama natin ang Diyos na kung saan ay doon natin, wala na po tayong gagawin doon kundi magkakantahan, magbibigay papuri sa Diyos. Ang impyerno po ay ginawa ng Diyos para sa dyablo. Subalit ang diablong ito ay mukhang nalulungkot dahil kung hindi niya maisama ang mga tao o wala siyang kasama doon. Alalahanin po natin ang impyerno ay ginawa ng Diyos para sa dyablo, hindi po para sa tao yan. Kapag ang tao ay napunta doon, ang ibig sabihin po, yan po ay pinili nila. Sila ang pumili, hindi ang Diyos. Dahil ang Diyos, ang imbitasyon po sa atin ay makasama tayo sa langit. Makasama tayo habang buhay. Makasama tayo sa kanyang eternal or eternity na kasama natin. So piliin po natin na makasama ang ating Diyos. Hindi natin alam kung kailan tayo may pagkakataong ano pa yung mga hanggang kailan. Hindi po natin alam kung hanggang kailan po tayo mag-expire sa mundong ito. Kung ikaw ay 50 ngayon, ang life expectancy ngayon ay 70 or 80. O sabihin natin, may bonus ka pa pagka nabuhay ka ng 100. Diba? Pagka nabuhay ka ng 100, meron kang centennial reward. 100,000 yata yun. Anyway, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo may pagkakataong maglingkod, magbahagi, magbigay, magpakita ng pag-ibig, magpatawad. Ang kabutihan ay hindi dapat ipinagpapaliban. Sana ay laging dapat nakahanda tayo pagdating sa kabutihan. Ito po ang paano naman natin pong i-apply ang ating pinagbulay-bulayan sa ating buhay sa araw na ito. Kung ikaw ay isang magulang, huwag magsasawang mahalin ang iyong pamilya.
Kung ikaw ay isang pastor, huwag magsawang magturo ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay isang simpleng tao o manggagawa, huwag magsawang maging tapat. Maging tapat kahit sa mga maliliit na bagay. Kung ikaw ay isang content creator, huwag magsawang gumawa ng content na nagbibigay ng inspirasyon at katotohanan. Lahat ng mabuti ay ginagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po ng mga bagay na yan ay walang hanggang halaga. Lahat po ay may puntos na ginagawa mong kabutihan. Lahat pong mga bagay na yan ay merong inililista ng Diyos na pagdating ng araw ay mababasa niya. Ito si Pastor Roger Moretti Ibalo na naglingkod ng 30 years. Ito ang karampatang pabuya o karampatang reward para sa iyo. Ayan. Good morning din. More blessings, Sir Pastor Roger Ibalo. Ito, dumating si Pastor. Maraming salamat po. So sa lahat ng mabuting ginagawa natin dito sa lupa, ay hindi po makakalimutan ng Diyos pagdating ng araw. Everything will be rewarded. Mayroon akong isang kwento. May isang matandang lalaki na araw-araw na nagtatanim ng puno. May nagsabi sa kanya na, hindi mo naman maabutan ng lilim o hindi mo na makakain ang bunga ng punong yan na itinanim mo? Ba't ka pa magtatanim? Ngumiti siya at sumagot, tama ang iyong sinabi, iho. Pero may ibang taong magpapahinga sa lilim nito balang araw. Dahil may nagtanim din noon para sa akin. Itong punong kahoy na ito sa aking katabi na aking iniistambayan araw-araw. May nagtanim din dyan sa puno na yan. At ngayon ay ako ang nakikinabang. Ganito ang tunay na kabutihan. Hindi laging para sa sarili, kundi para sa iba o para sa kaluwalhatian ng Diyos na kapaki-pakinabang sa iba. Kaya kung magtanim po tayo ng mga puno, sabihin mo after 25 years bago mamunga, ay wag na natin pong asahan yon, kundi ito po ay para sa iba, sa ating henerasyon. At narito po ang mga hamon ng buhay. May kabutihan ka bang gustong tigilan dahil walang nakakakita? Kaibigan, kapatid, huwag kang titigil or huwag kang tumigil. Ang Diyos ang iyong gantimpala. Ang ani ay paparating, magpatuloy ka lamang. At narito po ang ating pangwakas na mensahe. Mga minamahal, mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos ay hindi humihingi ng pagiging perpekto. Ang hinihingi niya ay katapatan at pagtsatsaga. Kapag napagod ka, lumapit ka kay Kristo. Kapag nasaktan ka, magpatawad ka. Kapag tila walang nangyayari, magtiwala lamang tayo sa kakayanan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Sa tamang panahon ay mag-aani ka. Kaya't huwag po tayo mag-asawang gumawa ng mabuti. Purihin po ang Panginoon at sa lahat ng ating mga kaibigan na nakikinig ngayon, tayo po ay manalangin. Maraming nasa langit, maraming salamat o Diyos sa aming pagbubulay sa umagang ito. Maraming salamat o Lord sa iyong mga salita. Kapag kami ay napapagod sa paggawa ng mabuti, palalaanan mo kaming ikaw ang nakakita ng bawat sakripisyo. Bigyan mo kami ng lakas na magpatuloy, pag-asa na maghintay sa iyong tamang panahon, at pusong handang gumawa ng mabuti sa lahat ng bagay. Gamitin mo ang aming buhay upang maging pagpapala sa iba at magbigay ng kaluwalhatian
Maraming salamat. O Diyos, maraming salamat. Lord, muli ay nilalapit ko ang aking mga kaibigan na sa kabilang screen. Pagpalain mo po ang buhay nila. Ano man Lord ang iyong nakikita, ano man Lord ang kanilang kahilingan sa iyo, ano man Panginoon ang kanilang nararamdaman sa kanilang kalusugan, ikaw ang magbigay ng kagalingan, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Dinadalangin namin, Lord, ang iba pang mga friends namin na makasama din namin sa aming pagbubulay-bulay. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito po sa Living Word Web Radio, The Voice of Inspiration. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor DJ Mordi, na nagpapaalaala, huwag magsasawang gumawa ng mabuti. Maaring hindi ito laging napapansin ng tao, ngunit ito ay kailanman ay hindi nalilimutan ng Diyos. Pagpalain nawa tayong lahat hanggang sa susunod na episode. At kung ikaw ay nabiyayaan ng Panginoon, pakishare na lamang po, pakilike, bisitahin lagi ang ating Facebook at i-like and share. Maraming salamat po and God bless.